Sa kasaysayan po natin, sa Pilipinas na lang, sa ating pamahalaan, ganyan-ganyan nangyari yung mga revolusyon. And you look at what happened in the rest of the world, even after the People Power Revolution, yung nangyari sa Germany, yung nangyari sa Yugoslavia, and all in Russia itself. And even before that, yung French history, the revolution, yung French Revolution, it was triggered by the oppression ng monarchy sa mga mamamayan, and eventually pinatalsik sila ng mga mamamayan mismo. Alam nyo, ang Pilipino nga lang talaga tayo ay likas na mabait. Hindi tayo talaga yung violenteng mga tao. Kasi if you look at history, nung nagkaroon ng revolution sa France, sa yung French Revolution, pinagpapatay lahat yung monarchs sa Vietnam, nagkaroon sila ng transition from communist government to from democratic to communist. Maraming pinatay sa China, maraming pinatay. Lahat yung overtake ng gobyerno, pinapatay. Sa atin lang sa Pilipinas, dahil likas tayo talaga mapayapang mga mamamayan. Hindi tayo ganun kalupit. We give chance to every individual. However, parang yung pagkakataon na naibibigay natin sa mga mamamayan, sa mga pinuno na nang-aabuso sa atin, ay eventually parang lalo pa nilang ginagamit parang instrumento laban sa mga tao. Kaya patuloy tayo sa ganito, paulit-ulit tayo ng People Power Revolution. Kasi we are peace-loving people. At hindi naman tayo talagang nagre-resort sa digmaan, sa armadong pakikibaka, except doon sa nangyari yan doon sa Mindanao, na talagang nahantong na doon sa yung bakbakan ng militar at ng mga rebelde doon. Pero generally, tayo bilang Pilipino, tayo ay pasensyosong mga mamamayan. But pag itinulak na tayo sa kutulan ng ating pasensya, eventually, the people will snap. At ito na nga po yung nakikita natin na the telltale signs, na ito na yung mamamayan, nagre-reklamo na, pumapalag na, sinasabi na sa inyo, hindi na uubra yung araw-araw nila kaming ginigipit. Eventually, we will fight back. And this is our only way of fighting back against the government, which is constitutional, which is legal. Ano ang consequences sakaling walang grupo na titindig para mag-rally katulad ngayon, o walang senador na magbubulgar ng mga nangyayaring katiwalian? Ano ang consequence nito? Sakaling hindi nangyayari ito ngayon at pinapayagan natin yung ginagawa nila sa kasalukuyan. And then the level of corruption will continue. Would you imagine today, on a yearly basis, ang ating budget deficit is already at 1.5 trillion pesos. 1.5 trillion pesos every year. For the last 4 years, we are already at around 6 billion pesos sa budget deficit. Ibig sabihin, kinulang na agad yung pera natin ng 6 na trilyon. Ang tanong siya, saan napunta yung 6 na trilyon? Natikman nyo ba yan? Naamoy nyo ba yan? Ang nakita lang natin ay mga congressman, mga senador, mga presidente na nagiging lavish yung lifestyle. Habang yung ating mga kababayan, pahirap na pahirap ang ating buhay. You go to the market today, yung presyo ng mga bilihin, araw-araw tumataas. Yung asawa ko, reklamo pa rin na siyempre kailangan magdagdag tayo ng allowance kasi kulang tayo pamalingkin natin. Diba? Kasi everything is rising. Yung presyo ng gasolina, there is no job, walang trabaho, yung droga is here. It seems as if yung pine-prevent ni President Digong of us becoming a narco state has come into fruition. Dahil pag lumabas ka sa kalye, parang shopping mall na uli ng drugs yung ating mga kalsada ngayon, pataas ang krimen. If this will continue at its current level, magkukolapse ang ating buong pamahalaan. So there are only two things that could possibly happen. That the mga subversives, yung mga rebelde, yung mga NPA, yung ating mga Muslim brothers doon will rise up in a revolution, in a bloody revolution. At ang talo dyan, tayong mga moderates, tayong mga hindi armado, tayong walang alam sa armadong pakikibigma, tayo ang maiipit dito. Ang ikalabang pwedeng mangyari sa atin yan ay mawawala na pati ang Pilipinas sa atin. Because we will be taken over by another country. It's either the United States or China, but we will be definitely under the control of a foreign government. Napakahirap tanggapin na kung dadating tayo sa ganung punto na yung ipinakipaglaban ng ating mga ninuno na mula sa panahon ng mga Kastila, sa ilalim ng mga Amerikano, sa Hapon, and then sa mga Amerikano ulit,
lahat ng yun pala ay sasayangin lang natin. Because of an incompetent government. Itong gobyerno, walang pakialam sa ating lahat. Masakit tanggapin yun sa ating mga Pilipino na yun lang ang magiging dahilan kung bakit ang ating kalayaan at ang Pilipinas ay mawawala sa ating lahat. Ano po kaya ang dapat na makita ng taong bayan, Atty. Mike, para maglubag ang kanilang kalooban? At kumbaga mahinto, maalis, hindi man totally maalis, kundi mawala man lamang itong tensyong ito. Somebody has to go. Somebody has to resign. Kailangan ma-restore ang katinuan sa ating pamahalaan. Wala na tayong nakikita kasi na direksyon ang ating gobyerno. Kaya ang tao ay nagrereklamo. Itong ginagawa nila kay Senator Marcoleta, I call this pushing the envelope a little further. Alam mo yun, yung umubra sila kay Senator Jinggoy, kunyari may kaso, may nag-testify. Umubra sila kay Joel Villanueva. Ngayon kay Senator Marcoleta, iniba nila yung atake. Kahit na walang kaso, sige, gawa na natin ang kaso. That is very dangerous. Because dito, makikita mo, walang talagang respeto sa batas. There is no more respect for law or due process. And pag wala na po yan, wala na rin hustisya sa ating bayan. And that is the most dangerous thing that will happen to a country. Matitiis po natin ang gutom, matitiis natin ang uhaw, pero yung kawalan ng katarungan, ito ang nagiging trigger ng isang revolusyon sa isang bansa. Kaya as much as possible, we're trying to prevent it. I applaud the INC for doing this. Sinasamahan ko yung ating mga kababayan na gusto ng isang mapayapa na pagkilos na kagaya nito. Because if this doesn't succeed, pag hindi tayo nakapagdala ng pagbabago sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan, magkakaroon ng pagkakataon yung mga mas violenteng mga tao para pumasok dito. Ito ang gusto ng mga komunista yung mga kaliwa, magkagulo-gulo tayo, kaya hinahati-hati nila tayo. This is consistent with the principles ng Marxism. They call this the dialectics of materialism, na ang pagbabago daw nagaganap lang sa pamamagitan ng isang conflict. Kung walang kaguluhan, walang pagbabago. And that explains to you bakit ang pagnanais ng mga makakaliwaan na ito ay magkaroon ng kaguluhan sa lipunan. Kasi sa tingin nila, pag nagkaroon ng kaguluhan, doon sila makakapasok to introduce the change. Tayo ang talo doon. Yun na nga po. Ang malungkot din, magaling din sila magpanggap na mukhang makabayan, Atty. Mike. Tama po, kasi bahagi na yan ang training nila. Lukuhin yung mga mamamayan. Diba? Kagaya na sa China, during the Cultural Revolution, ang dami nilang pinagpapatay, yung mga profesor, yung mga marurunong, mga poets, mga artists, pinatay nilang lahat yun. Under the guise of nationalism. At ginawa yun ng mga tao, ng mga kabataan, para they called it a cultural revolution. Actually, it's a purging. Ganito ang sistema nila. Tinatago nila sa mga mabulaklak na salita, ng pakikibaka, at kung ano-ano. Pero totoo niyan, they're trying to purge itong lipunan ng mga tao, ng mga may kapangyarihan upang ilukluk naman ng mga sarili nila. Sila naman ang mamumuno sa atin. So, ang extreme left and extreme right, wala pong pagkakaiba yan. Yung tyranny of the extreme right is also the tyranny of the extreme left. Pareho lang po yan. Nag-iba lang ng kulay, pero pareho sila ng disenyo. Pang-aabuso sa mamamayan ang resulta po nito. Ayan. Nasaan? Okay ka na? Okay na. Atty. Mike, baka meron kayong gustong sabihin sa ating mga taga-subaybay at atin po mga tagapakinig kasi yung po pagkakataon. Opo. Well, ito ay siguro habiling ko lang yung sa ating mga kababayan na kailangan tayong manatili dito sa ating mga paninindigan. Mahirap po talaga ang makipaglaban. Mahirap po talaga ang magdala ng pagbabago. But we have to stand there. Ako po, kahit na layo-layo ko sa Bataan, I traveled to Manila just to be with you kahapon, and the next days to come, siguro magtatagal pa, I will be there also. But I look at it hindi po bilang isang INC, hindi bilang isang Kristiyano or ano pa mang religion. I look at it bilang isang Pilipino na ipinaglalaban ko to, hindi lang para sa simbahan, hindi lang para sa kung sino-sino man, higit sa lahat. Nagtutungo ako dyan bilang isang ama. I'm doing this for my children. Ayaw kong mabuhay ang aking mga anak sa isang lipunan na pinamumunuan ng mga buhaya. Ayoko ng isang lipunan na titirhan ng aking mga anak na naghahari ang mga kriminal.
at ang mga drug addict. Kasi wala pong kinabukasan dyan. Gusto ko ng isang payapang buhay para sa mga anak ko at sa mga maiiwan natin dito. Gusto ko ng pagbabago. Gusto ko nating lahat na magkaroon ng meaningful change sa ating lipunan. Pero para magawa po yan, umpisahan po natin lagi sa ating mga sarili. Now is the time to stand up for our rights. This is about us. This is about our family. This is about our children. Mabuhay po kayo. God bless us all. Mabuhay po ang Republika ng Pilipinas. At saka yung inyong extra, mahirap makialam ang taong walang alam. Tandaan niyo lagi.